Want to welcome our new family members. We appreciate you, and you're welcome in this family. Also, to our digital disciples in the live watching this recording as well, welcome to the family of JBMSIM. As we follow our Lord Jesus Christ, we are here to be united, understand, respect, and love each other. Amen. So, we are blessed. Amen. So, uh, we are on our third week of our series this March, which is entering the promise. And our key verse for this month can be found in Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Before we proceed, tayo po yung manalangin. Pray for me as I pray for you. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Lord God. Lord, thank you, Lord God, for blessing us with this day, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, dahil sa aming praise and worship pa lang, Lord God, ay sinamahan mo na po kami, Panginoon, Lord God. Lord, salamat at pinuno mo ng iyong banal na spirito ang lugar na ito, Lord God. Lord, thank you for filling this place, Lord God. As we study your word, Panginoon, Lord God, I pray, Lord God, itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, Lord God. Ibaba mo po ako sa pinakamababa, Panginoon. I am weak, Lord God, but thou art strong, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, sa lahat po ng mapapakinggan namin ngayon, Lord God. Lord, we rebuke, Panginoon, ang mga pusong matitinik, Panginoon. We renounce, Panginoon, ang pusong mabato, Panginoon, Lord God. Ang pusong itinatabi lang sa daanan ng iyong salita, we renounce it, we rebuke it in the name of Jesus. Lord God, tulungan mo po kaming ilagay ang aming puso sa matabang lupa, Panginoon. Ngayon man na kung ano ang mga maririnig namin, Lord God, akin ito, Panginoon. Amin ito, Lord God. Lord God, sinabi mo po sa iyong salita, let all of them that has ears, let them hear. Kaya ngayon, Panginoon, kami po yung makikinig na yung salita, Lord God. In the name of Jesus, amen and amen. Let's give praise to God, no? Amen, amen, amen. Before we start with the message, I wanna say some thanks to the Lord, no? Salamat sa Panginoon. Unang-una po sa pagsama niya sa aming pamilya, ang aking pong asawa ay buntes at sinasamahan po kami ng Lord. Pinagpapasalamat ko po yan araw-araw. Nagpapasalamat po ako dahil Bible study po sa Balintag Montero family ay victorious by the grace of God. Kaya salamat po sa Panginoon. Lalong-lalo na po sa buhay ni Brother Joff at ni Tita Julie na inalaw ang Holy Spirit na kumilos sa kanilang bahay at na-bless kami ang naging recipient ng blessing sa bahay nila. Kami nila Pastor Joel, nila Brad JR, nila Brad Marbs. So thank you. And gusto ko din pong ipagpasalamat ang answered prayers ng Lord. Answered prayers kasi nakikita ko dito sa sanctuary ang mga kapatid na pinagpe-pray natin. Kaya I thank God. Salamat Lord. Masayang masaya ako na nakikita ko kayo kapatid. Kaya all glory to God. Ben, Pastor, ba't ka umiyak? Di, ang sarap makita ang kapatid na nandito at na tumutugon ang Panginoon na nakikita natin ang mga kapatid natin. Amen. Love you, bro. So, thank you kapatid. So, ang key verse po natin is Joshua 1:9. Have I not commanded you, be strong and of good courage, do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. In, nung mga nakaraang linggo po, because we are on our third week of this series, nung first week po natin, let's do a little recap lang, no? Yung first week po natin na sa morning and afternoon service, pinag-aralan po natin ang chapter 1. Nagkaroon po tayo ng knowledge kung ano nangyari sa chapter 1. And yung pinakatumatak po sa akin doon sa preaching ni Pastor Joel is entering the promise requires movement. Personally, yun po yung revelation na pinangahawakan ko sa biyaya ng Panginoon. So, entering the promise requires movement. Amen? And in the afternoon service, na pag-aralan po natin sa salita ng Diyos, na may promises ang Lord sa atin. And those promises are inheritance, victory, and
sustainability from God. So yun po ang napag-aralan natin. And sa second week naman po, pinag-aralan po natin nung umaga, in-expose po ng ating pastora yung kalaban ng ating pananampalataya, which is fear and discouragement. Do not be afraid nor be dismayed, sa ibang translation, nor be discouraged. And ang kalaban ng faith natin is yung fear and discouragement. Pero dapat, ang nagmamagnify, hindi yung fear, pero yung faith natin. Kasi if yung fear natin yung nagmamagnify, it magnifies the problem. Right, brother? And then if our faith yung nagmamagnify, ang minagmagnify nun ay yung ating Panginoon. Amen? So yun po ang natutunan natin sa umaga. And afternoon service, sobrang knowledgeable yung preaching nung afternoon service. Tinuruan tayo ng ating pastora na yung background sa buhay ni Joshua. Nalaman natin na behind the scenes, bago mangyari yung Joshua chapter 1, may ginagawa na pala ang Panginoon sa buhay ni Joshua. Grabe no, pastor? Amen. So, I encourage everyone, if you haven't listened to those preachings, meron po tayong Facebook page, pwede po nating pakinggan doon, no? At naniniwala po ako, the Lord will give us revelation pag napakinggan natin ang mga salita ng ating mga pastor. Amen. Praise God po. So, this morning, anong ating pag-uusapan? Ready na ba tayo? I'm excited. Amen! Pastor, I'm excited. So, nung mga nakaraan, nag-ano tayo, yung mga previous books of the Bible, chapters yung napag-usapan natin, background. Ngayon naman, let's move forward. Ano man nangyari after chapter 1, verse 9, no? So, yun yung pag-uusapan natin. And at the title for our note takers, ang title po ng ating message is Sin in the Promise. So, entering the promise, ang ating tema. So, anong mangyayari pagkatapos mong pumasok sa isang establishment o pumasok sa work? Siyempre, nandun na tayo. We entered the promise. Amen? So, the following chapters po ng Book of Joshua, 6 na chapters po yung pag-aaralan natin ngayon. Chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7. Can I hear an amen? Amen. Dami ba, mga kapatid? So, 6 na chapters ang pag-aaralan natin this morning. And yung after ng Joshua chapter 1, ang nangyari na po doon is yung mga events na yon. Pero before that, brief background sa word na promise. No? Yung promise po is yung the land of Canaan. Pag nag-cross yung Israelites sa Jordan River, yun na yung promised land. Makikita po natin yung promise na yun sa Numbers chapter 34, na yung Canaan, pag tumawid sila sa dagat, yung mga Israelita, nandun na sila sa promised land. So, Joshua, ano yung nangyari after Joshua chapter 1? In Joshua chapter 2, ang nangyari po doon, ang event po noon sa Joshua chapter 2 is the story about Rahab and the 2 spies. Amen. So chapter 2, Rahab and the 2 spies. Long story short, ano na lang po natin. So, si Rahab ay isang prostitute na naninirahan sa loob ng Jericho, city of Jericho. Si Joshua, yung successor ni Moses from chapter 1, siya yung leader ng Israelites. Nagpadala siya, kapatid, ng spies. Sinabi niya, Pete, Josh, punta kayo sa Jericho. Spy on them, mga kapatid. So, si Pete tsaka si Josh, pinapunta sila ni Joshua sa city of Jericho. Nag-spy sila. Tapos, nung nalaman ng mga taga city of Jericho na nagpadala ng espiya sa kanila, they were afraid. So Joshua sent 2 spies to the city of Jericho to scout the land because they are gonna conquer it. Yun yung plano nila. So pumunta sila, Pete, tapos natakot yung mga taga city of Jericho kasi nabalitaan nila before Joshua chapter 1, yung mga Israelita, nung galing sila sa Egypt, tumawid sila sa Red Sea at hinati yung dagat. Kung yung kaaway nyo sa work, yung kaaway nyo sa, yung mga nakabangga nyo, nalaman nyo yung background nila, Brad, inano nila yung dagat. Siyempre matatakot kayo, di ba kapatid? So, yung mga tao noon sa Jericho, nalaman na si Patrick tsaka si Josh
ay kasama nila ang Panginoon. Amen? Amen. Kasama nila ang Panginoon. Kasama nila ang Panginoon. So takot na takot yung mga tao sa city of Jericho sa kanila. So gusto silang patayin, gusto silang hulihin. Tapos nakatakas sila, tumakas sila. Yun si Rahab. Doon pumunta sila sa bahay ng isang prostitute at itinago sila. Tinago ang ating mga kapatid na espiya doon. Sinabi ni Rahab, papatayin kayo ng mga yan kasi alam nila, kuhulihin kayo ng mga yan kasi alam nila na kasama nyo ang Panginoon. Takot kami sa inyo. Yun yung key point doon. Takot sila sa spies. Takot sila sa Israelites. Amen? So long story short, hinanap sila pero pinagtakpan sila ni Rahab ng isang prostitute. So ano nangyari? Nakatakas sila, nakabalik sila kay Joshua. Mababasa natin yung story na yun sa chapter 2 ng Joshua. Bumalik sila sa mga Israelites, yung 2 spies, binalita nila, Joshua, Joshua, sabi ni Patrick, Joshua, Joshua, takot sila sa atin, sugudin natin sila. So nagkaroon sila ng lakas ng loob, yung buong Israelites, sinugod nila, sugod, punitin ng sedula, parang ganun. Di ba? Parang ganun, as in confident sila. Pilipinas naman yun. No. So yun, yun yung nangyari sa chapter 2. Binalita nung 2 spies kay Joshua na takot yung mga taga City of Jericho sa kanila. Yun yung nangyari sa chapter 2. And what happened next? No? So, in chapter 3 to 5, eto na, crossing the Jordan. So, sinabi po natin na yung promised land is makakamit ng mga Israelite pag nakakross na sila sa Jordan. So, in chapters 3 to 5, ito po yung nangyayari. Nagpe-prepare na yung mga Israelita dumating sa promised land. So, isipin nyo po, may ilog po dito. Tapos, mataas yung tubig sa ilog. Lagpas tao yung baha, kumbaga, sa Cavite, lagi. So, lagi nun, magbago sila makakross dun sa Jordan River, may pinrepare ang Lord, may nagbigay ang revelation ng Lord sa kanila. Mababasa po natin yun sa chapter 3 to 5 for our note takers there. So, sige, ito yung gawin nyo mga Israelita. So, nag-obey sila. Sumunod, sino mga Israelita natin ngayon? Si Brother Marv, si Brother Mark Casas, sila Brother Tanvir. Ito yung gagawin nyo. Pumunta kayo dun sa river at gagawa ko ng himala. Makakatawid kayo dyan. So, nag-obey si Brother Marv, Brother Mark at si Brother Tanvir. Nag-obey sila and naggumawa ng miracle ang Lord. Yung river na yon, yung Jordan River, tumigil yung parang, di ko alam, parang dam or may overflowing or waterfall, ewan ko. Pero tumigil yung pag-flow ng tubig doon. So bumaba yung baha. Lagpas tao, bumaba. So tumawid ang lahat ng Israelites. Tumawid ang buong JVMSIM family dun across the Jordan River at nakapunta tayo sa Promised Land. Amen? Yun yung nangyari sa Joshua chapter 3 to 5. They entered the Promised Land. So, our team is entering the promise. In chapter 1, entering the promise sila Joshua. Pero ba't chapter 3 to 5, naka-enter na sila sa promise? They already entered the promised land. Makikita natin sa Joshua chapter 5, verse 12. Then the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land, and the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. Kumain na daw sila dun sa lugar ng Canaan. So, ibig sabihin, nandun na sila sa promised land. Amen, Tita Daisy? Nandun na sila sa promised land. So, dapat ba tapos na yung story of Book of Joshua? No. Yung Joshua, meron siya hanggang chapter 24. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun na kahit tayo, pag nag-enter na tayo sa promise, entering the promise, pag dumating na tayo dun sa bago nating building, hindi magtatapos dun ang promise ng Panginoon. So, may storya pa, katulad ng Book of Joshua. Hindi natapos sa chapter 5. Amen? So yun po yung pag-aaralan natin ngayon. So isa po sa sinabi ni Pastora Ana last Sunday that really struck me is entering the promise is not just God giving you a destination. Entering the promise, hindi lang ilalagay ka ng Panginoon sa isang lugar. If we read Joshua chapter 1 verse 5, can we post it please? Sa taas po ata yun. Thank you. No one
will be able to stand against you all the days of your life. So ito yung isang promise ng Lord, magiging victorious tayo. But meron pang kasunod, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Kahit dumating na tayo sa ating promised land, kahit matanggap na natin yung ating mga prayer requests, God will never leave us nor forsake us. Amen? So ibig sabihin, kahit saan tayo magpunta, kahit ano ang ginagawa natin, pastor, mama, nakikita ng Diyos yan. Lahat ng gagawin natin, mabuti, masama, sobrang bait o sobrang hindi maganda, nakikita ng Diyos yan because that's His promise. It's not just a promised land, it's a promise that He will be with us until the very end of age. Matthew 28:20. I will never leave you nor forsake you. So yun po yung pag-uusapan natin. Ano ba dapat natin gawin? Hindi lang kasi entering the promise eh. Pag dumating na tayo doon, meron tayong kailangan gawin. Amen? Amen. So, what happened? Sounds encouraging, no? I will never leave you nor forsake you. Sounds encouraging. Pero, kung tayo may mga ginagawang hindi maganda, ibig sabihin kasama din natin ang Diyos doon. Hindi nawawala. Ang promise niya, hindi mawawala ang pagtingin niya, ang pagsama niya sa atin. So, we need to be careful sa lahat ng ating ginagawa, no? So the question is, what happened after the Israelites entered the promised land? What happened after the Israelites entered the promised land? Kung tayo, what happens when we get what we prayed for? Aling ginagawa natin pag nakuha na natin yung mga prayer request natin? Tumitigil ba tayo sa pananampalataya o patuloy tayong nakikinig sa salita ng Diyos? Amen? Amen. So, yun po, no? In chapter 3-5, nag-enter na ang mga Israelita sa promised land. Ang bilis, no? Ilang chapters na agad tayo? 2, 3, 4, 5. Akaapat na tayo, 2 na lang. Amen? So, in chapter 5, verse 13 to chapter 6, verse 27, ang storya po naman dito ay the fall of Jericho. Amen? So makikita natin yung story ng the fall of Jericho sa chapter 5 ng Joshua hanggang sa chapter 6, verse 27. Shinare to ng ating kapatid sa prayer meeting. So ano yung nangyari sa fall of Jericho? So naka-enter na sila Joshua at yung mga Israelites sa Canaan, sa land of Canaan, at ito yung unang destination nila. Ito yung city of Jericho. Ito yung unang nilang i-conquer. Pero remember, si Patrick tsaka si Josh, pinadala dun sa city of Jericho. Tapos nalaman nila, Tita Daisy, na takot yung mga kaaway sa kanila. Laki ba naman ni Patrick eh. So, takot na takot sila kasi kasama ni Patrick tsaka ni Josh yung Panginoon. So, anong ginawa nila? Yung city of Jericho, ewan ko kung parang Great Wall of China siguro yun. Sabi sa Bible, it's barred. Sobrang sarado daw kasi takot sila. Takot silang pasukin sila ng mga Israelita. Pero dito po, sa chapter 5-6, kinausap ng Panginoon si Joshua. Kinausap ng Panginoon si Joshua na binigyan siya ng instructions. Binigyan siya ng commands si Joshua. So, ang commands ng Panginoon kay Joshua, i-lead mo ang mga Israelites, sa 7 araw, iikutan nyo ang city of Jericho, ang wall of Jericho. So, sabi ng Lord, may mga assignment yung mga Israelita. Yung mga priest, hawakan yung Ark of the Covenant, buhatin nyo. Yung mga priest, yung ibang priest, yung mga worship team, magdala kayo ng trumpets, mag-play kayo ng trumpets, ng horns dun sa harap. Tapos may mga guard sa harap, may mga guard sa likod. So yung mga Israelita po, meron silang mga assignment. May kanya-kanyan silang task. Same with us, same with our church. Lahat tayo, kung tayo po ay parte ng body of Christ, meron po tayong kanya-kanyang assignment. Walang maliit, walang malaki sa mata ng Diyos. Lahat kung gagawin natin, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Pantay-pantay po yan sa mata ng Panginoon, katulad nung sa mga Israelita. Amen. So, lahat po may assignment, yung mga Israelita, may command na binigay sa kanila ang Diyos. So, sumunod. Amen. Praise God sa mga Israelites. They obeyed God. So, the first day, umikot sila. Inikutan nila yung city of Jericho. Ginawa nila yon for 6 days.
And on the seventh day, bumangon sila ng maaga. Praise God, no? Na bumabangon tayo kahit pwedeng magpahinga na lang. Bumangon tayo para umattend ng church. Praise God, no? Salamat sa Lord. So, tayo po sila Joshua po ay bumangon ng maaga. Inikutan nila. Pero this time, 7 times. 7 times nilang inikutan yung wall of Jericho. Sabi ni Joshua, o mga kapatid, wag kayong sisigaw kasi ikot lang tayo doon, magbo-blow lang tayo ng trumpets. Pero pag sinabi kong sumigaw na kayo, amen, sumigaw na sila. So, sumigaw. Sabi ni Joshua, shout! So, sumigaw yung mga Israelites. Spoiler alert, what happened? The fall of Jericho. Nagiba yung walls of Jericho. Nagiba yung walls. Sanabi, sugod! Punitin ng sedula. Yun na. Sumugod na yung mga Israelites. Sumugod na yung mga Israelites. Pinatay nila. Pinatay nila. May command ang Lord sa kanila. And that command is in verse 17 to 19. Joshua chapter 6. Kung dala niyo po ang inyong mga Bibles. Thank you. So, doon po sa pagpasok nila, doon sa city of Jericho, binigyan sila ulit ng command ng Panginoon. The Word of God says, the city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Are to be devoted to the Lord. Only Rahab, yung prostitute sa chapter 2, the prostitute and all who are with her in her house shall be spared because she hid the spies we sent. Tinago sila Patrick. Kaya ligtas sila Rahab. Verse 18, but keep away, inuutos to ng Panginoon sa mga Israelita, but keep away from the devoted things so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. Verse 19, please. All the silver and gold and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into His treasury. So, sa the fall of Jericho, inutusan ng Panginoon yung mga Israelita, o sige, i-conquer nyo sila, pumasok kayo, patayin nyo ang lahat ng nandyan, wag lang yung prostitute at yung mga kasama niya sa bahay. Patayin nyo ang lahat, tapos lahat ng ari-arian doon, ibibigay natin sa Lord. Amen? So yun yung command. Lahat ng ari-arian doon, ibibigay sa Lord. So yun po. And in verse 20 of Joshua chapter 6, verse 20, when the trumpet sounded, the army shouted. And at the end of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in and they took the city. Amen. So yun po ang storya from chapter 2 to 6. So recap po tayo, no? Recap po tayo. Nakalima na tayo. Isang chapter na lang, mga kapatid. Tapos na tayo. So recap. In chapter 2, what happened, no takers? It's about Rahab and the spies. Story of Rahab and the spies. In chapter 3 to 5, Israelites crossing the Jordan. Nakakross sila. They entered the promised land. And in chapter 5 to 6, the fall of Jericho. So, victorious yung mga Israelites. They were entering the promise sa simula ng Joshua. In chapter 5, they entered the promise na. They conquered their enemies. Now, here's the main point for this morning. What happened after chapter 6? In chapter 7, dito po natin kinuha yung title ng ating message this morning. Chapter 7 is the event of the sin in the promise. May kasalanan sa loob ng promised land. Amen? May kasalanan. Basahin po natin yung verse 1 ng Joshua chapter 7. But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. But the Israelites were unfaithful. Let's paraphrase this if we may. But the Israelites were unfaithful
in regard to the devoted things, ... So the Lord's anger burned against Israel. So unfaithfulness ng mga Israelita, ang nangyari, nagalit ang Diyos, no? Galit na galit ang Diyos. Sinabi, the Lord's anger burned against Israel. Because they were unfaithful. They were unfaithful. Kung babasahin natin ng maigi, Achan, son of Carmi, tas dinescribe kung saan siya galing, tribe of Judah, isang tao lang. Imagine mga kapatid, isang tao lang ang naging unfaithful, damay-damay na to, wala, damay-damay na to. Ganun ang nangyari. Isang tao lang ang naging unfaithful, the Lord's anger burned against Israel. Unfaithfulness after entering the promise, mga kapatid, can cause the destruction of the whole church. Kung isa lang ang unfaithful, nagbibring ng destruction to the whole church, nagbibring ng destruction to the whole family. Amen? So, ano nangyari? In verses 2 to 10, sabi ni Joshua, hindi pa alam to ni Joshua na may pagkakasala dun sa verse 1. So in verse 2 to 10, 2 to 9, sabi ni Joshua, tara, sakupin natin yung kabilang city, yung kabilang baryo. Sakupin natin yung Elk Point, yung katabi. The land of Ai. So, sige, okay, tapos na ako na gamitin yung dalawa. Sinong spies gagamitin ko ngayon? Si Julian tsaka si Mesha. So, Joshua sent 2 spies again dun sa city of Ai. Pumunta sila dun. And then, sabi ni Julian tsaka ni Mesh, konti lang yung mga tao dito. Kayang-kaya natin to. So bumalik sila dun kay Joshua. Sabi, Joshua, konti lang yung tao dun. Kayang-kaya natin yun. Kayang-kaya natin yun by the grace of God. So sige, sabi ni Josh, kahit hindi madaming tao ang ipadala nyo, kahit 2,000 or 3,000 lang, kaya natin yun. Sabi ni Joshua, sige. Dahil sinabi nyo yan, 3,000 Israelita lang ang dadalhin natin dun. So, pumunta po ang 3,000 Israelita to the city of Ai. Pero dahil the Lord's anger burnt against Israel, ang nangyari, natalo yung 3,000 Israelites. Namatay actually yung 36 sa kanila. Ilan yung namatay? 36, thank you. 36 ang namatay sa Israelites. So si Joshua, hagulgol, he fell face down. Sabi niya, ano nangyari, Panginoon? Lord, dahil sa nangyari na to, dahil hinabol kami ng kaaway, natalo kami, malalaman na to ng lahat ng tao dito sa land of Canaan. Susugurin na nila kami kasi alam nila tong nangyari. Ganun yung sabi ni Joshua. Alam na daw, nabalita na sa buong St. Paul ang chismis na tinalo sila yung mga Israelita. Ganun daw. Natalo sila, kaya takot na takot si Joshua, Lord, ano nang gagawin namin, Lord? Verse 11 to 12. Dito na. Sinabi ng Lord kay Joshua, Israel has sinned. They have violated my covenant which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things they have stolen. They have lied. They have put them with their own possessions. Verse 12. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. I will not be with you anymore. Ouch! Excuse me, Lord. I will not be with you anymore. Naranasan nyo na po bang nakipag-break sa inyo yung ex nyo? O yung, natawa si Tita Edeline. Naranasan nyo na ba? O sa mga may naging karelasyon dyan, may nakipag-break, may nakipag-break na ba sa inyo? Ano naramdaman nyo nun? Nag-inom, naglaslas, lumayas ng bahay. Ganun no? Ang sakit kaya nun. Sabihin sa'yo, Pastor Joel, na mami sila, I will not be with you anymore. Sobrang sakit nun. Pigilan. Just kidding. No? Pero ang sakit, no? Imagine it. I will not be with you anymore unless you destroy. Buti may unless. Buti na lang, thank you Lord, may unless. Unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. So, nag-promise ang Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Pero kung
Pero kung magdi-disobey ka sa akin, may consequences yan. May consequences yan. Pero pwedeng mabaliktad ang consequences na yon kung susundin mo ako. Ang problema kasi, minsan sa mga Kristiyano, no, yung pag binigyan tayo ng command, nag-disobey tayo, tas nagkaroon tayo ng consequence, lalayo pa tayo. No? Pastor, lalayo pa tayo. Imbes na mag-draw near to God, draw farther away from God. So, may consequences ang lahat ng bagay. Kaya dapat ang piliin natin yung good consequence. Amen? Yung good consequence, kaya lumapit dapat tayo sa Lord. Kung nagkakasala tayo, let's go. Let's draw closer to God. Amen. Lahat tayo dito magkakasala pa kasi nasa katawan pa tayo, nasa flesh pa tayo. But ang importante, we must draw close to God. So, unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Sabi ng Panginoon. Verse 13. Go consecrate, sabi ni Pastora Ana. Ang word na consecrate, no? Go consecrate the people. Tell them, consecrate yourselves in the preparation for tomorrow, for this is what the Lord, the God of Israel, says. There are devoted things among you, Israel. You cannot stand against your enemies until you remove them. Meron pa daw sin dun sa mga Israelita. At hindi nila mapagtatagumpayan ng mga kalaban kung meron pang cherished sin sa kanilang mga puso. So kung meron pa tayo din, makaka-relate po tayo dito, na kung meron pa tayong mga tinatago o chine-cherish na kasalanan sa ating puso na hindi natin ma-let go sa Lord, we cannot gain victory. We cannot gain victory over our enemies. Kaya dapat i-remove natin yon, mga kapatid. Amen? Verse 14 to 18. Wala po pala dyan. So verse 14 to 18, binigyan na po ng Lord ang instruction si Joshua at yung mga Israelites na paano. Nalaman na kasi ni Joshua na may sin sa camp nila. So sabi ng Lord, eto gawin mo para malaman mo kung sino yung nagkasala. So sumunod si Joshua, pumunta yung mga pamilya doon, at yun na si Achan sa verse 19 of chapter 7. Verse 20. So, basahin ko po sa NIV version. Hallelujah, Lord. Joshua chapter 7, verse 19. Then verse 18, Joshua had his family come forward man by man, and Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah of the tribe of Judah, was chosen. So na-identify na si Achan na siya yung nagkasala. Sa verse 19, sabi ni Joshua, then Joshua said to Achan, my son, give glory to the Lord, the God of Israel, and honor him. Tell me what you have done. Do not hide it from me. So sinabi ni Joshua kay Achan, umamin ka na. Sabi niya, umamin ka na, nahuli ka na. So in verse 20, sabi, Achan replied, it is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. So verse 21, when I saw the plunder of a beautiful robe from Babylonia, lust of the eyes, when I saw the plunder, in the plunder, a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels, greed in money, the love of money. I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath. So ano yung pagkakasala ni Joshua? Ano yung pagkakasala ni Achan? Kinuha niya yung mga ari-arian na gustuhan niya dun sa city of Jericho. He coveted that. Amen? So, ano ibig sabihin ng coveted? Coveted in Tagalog is ninanais. Ninanais or greatly desired. So, si Achan, he was greatly desiring, ninanais niya yung mga yaman ng city of Jericho. Kung ninanais ng mga tao yung yaman dito sa mundo, that's covetousness. Amen? But, tignan natin yung consequence na nangyari kay Achan. In Joshua chapter 24, di ko ata nalagay yung 24, wala po, no? Basahin ko po kung dala niyo po yung Bible. So verse 24 sinabi, then Joshua together with all Israel took Achan, son of Zerah, the silver, the robe, the gold bar, his sons and daughters. Take note, kinuha din yung kanyang mga anak.
His cattle, donkeys and sheep. Take note ulit, meron siyang mga cattle, donkeys and sheep. His tent and all that he had to the valley of Achor. So, recap po tayo sa nangyari sa chapter 7. Recap po tayo. Verse 1, may nagkasala. Verse 2 to 9, tinry nilang i-conquer yung Elk Point, yung land of Ai, at natalo sila. Kasi sabi ng Lord, may pagkakasala sa camp nyo, sa mga Israelita. May nagkakasala, may cherished sin. In-identify, next following verses, in-identify kung sino yon, at in-expose ng Lord kung sino yung nagkakasala. Tapos, umamin na si Achan na nagkasala siya. Anong kanta yun? You're only sorry because you got caught. Sabi sa kanta, you're only sorry because you got caught. But the thing is, dito parang hindi nga nagsorry si Achan no? Hindi siya nagsorry, umamin lang siya. So, we'll get to that later. So, umamin si Achan, ito na yung consequence. Bago yung consequence, nung umamin si Achan, kinuha ni Joshua at saka ng mga Israelita lahat ng ari-arian ni Joshua. Lahat ng Ferrari niya siguro, lahat ng Balenciaga niyang damit, lahat ng bahay niya sa Hollywood Hills, lahat ng ari-arian ni Achan, kinuha ng mga Israelites, pati yung kanyang mga anak. Verse 25. Joshua said, "Why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today." Then all Israel stoned him. And after they had stoned the rest, ibig sabihin, pagtapos daw batuhin ng bato si Achan, pati yung mga ari-arian niya, yung mga kambing niya, yung mga anak niya, binato din, pinatay kapatid. Imagine kapatid, yung mga anak mo, stoned to death. Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Grabe, no? Grabe. So yun na po yung Bible study natin, no? Yun na po yung Bible study natin, yung Joshua chapter 2 to 7. They entered the promise, they conquered the city of Jericho, but after they entered the promise, there's cherished sin in the promise. Merong pagkakasala yung isa dun sa mga Israelita. At ano nangyari dun kay Achan tsaka sa pamilya niya? Pinatay, pati mga anak niya. Isipin nyo, imagine it kapatid, one sin, isang pagkakasala brought destruction to the whole Israel. Tapos, sa pagkakasala ng ama, pinatay pati yung mga anak. What does that tell us, mga kapatid? What does that tell us? Kaya, us here, mga men, tayong mga ama ng tahanan, we need to be very careful. Kasi kung tayo mismo, yung mga lalaki dyan, tayong dapat ang leader, sabi sa Bible, tayo dapat ang mag-lead ng ating pamilya. So kung tayo pa lang sa atin magsisimula pa lang, meron na tayong cherished sin sa ating mga pusong hindi mabitawan, may ninanakaw na tayo sa Diyos, pag-usapan natin yun mamaya, o kahit anong sin, it can lead to the destruction of our family. So mag-iisip tayo, Pastor, ano ba itong nangyayari sa pamilya ko? Pastor, ganito na lang, ang hirap na lang lagi. Baka sa'yo nagsimula, kapatid. Baka sa'yo nagsimula sa mga ama, sa mga husband ng tahanan. Kaya women, youth, girls, kaya importante kung yung papartnerin nyo may takot sa Diyos, takot magkasala sa Diyos. Hello, listen youth, yung mga papartnerin nyo na lalaki, dapat marunong makontento sa binigay sa kanila ng Diyos, hindi katulad kay Achan, na intro boy lang, sumunod ng promise, pero nung dumating na sa promised land, nilatagan na si Achan ng mga temptations or distractions, wala na. Nakuha na, wala na, na-distracted. That's why, youth, importante yung mga pinipili nyong boyfriend is may takot sa Diyos. Amen? Marunong makontento. Ngayon kasi, tayong mga lalaki, may mga asawa na tayo, may mga boyfriend na tayo, tingin-tingin pa tayo sa iba. Tumingin pa tayo sa iba. Yung mga sins, yung lust of the eyes, yun yung akala lang natin pa, unti-unti lang, pero it brings destruction.
Hindi lang sa lust of the eyes, sa lust kung i-satisfy natin yung flesh natin, bukod sa unahin natin ang Panginoon, unahin natin sumunod sa Diyos, nagdi-disobey tayo, that brings destruction to our family. Kaya dapat marunong makontento. Lalo-lalo na yung mga men, we are called to lead our families. We are called to lead our families. Sa atin magsisimula ang obedience. Paano mag-o-obey ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang ating mga apo, kung sa atin pa lang hindi na nakikitang sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Hello, men! Amen. Praise God. Salamat sa Diyos, no? So yun po, lakaran natin ang ating napapakinggan. Huwag tayong tumulad kay Achan. Huwag tayong tumulad kay Achan. Aantayin pa ba natin na batuhin ang ating mga anak, ang ating mga asawa bago pa tayo sumunod? Amen? Amen. Praise God. So what happened? Ano yung lessons na makukuha natin? That's our Bible study po, no? Yung Bible study natin, Joshua chapter 2-7. And what are the lessons we could take away from this act of disobedience? Ano yung main key points or lessons na maririnig natin sa act of disobedience? Point number 1. 2 points lang po ito. Lesson from Achan. Lesson from Achan's disobedience. Sin is never satisfied. We'll say it again. Number 1, sin is never satisfied. Bakit? Joshua chapter 6 verse 24. Nandyan po ba, sister? 6:24. Praise God. Joshua chapter 6 verse 24 says, 7:24. Then Joshua, together with all Israel, took Achan, kinuha na si Achan, tsaka yung silver, yung robe na ninakaw niya, yung silver and gold bar na ninakaw niya, ito, his sons and daughters, his cattle, donkeys, and sheep. Ano yung, sin is never satisfied. Kung babasahin natin yung verse 24, malalaman natin doon, hindi naman mahirap to si Achan eh. Hindi naman siya dukha eh. Meron siyang donkeys, meron siyang cattle, meron siyang sheep. Siguro nung time na yun, pag may ganun kang ari-arian, may kaya ka, no? Siguro, may sinabi din sa verse 24, may tent siya. So may bahay. Hindi nga lang sa Beverly Hills, siguro, pero may tent si Achan. He was not poor. He was not poor. But sin is never satisfied. Sin is never satisfied. Kasi kung may covetousness sa ating mga puso, we want more and 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 more. Sabi ni Kalia dati, more. Sin is never satisfied. Sabihin natin, kunwari ako, nililigawan ko si Sister Micah dati, no? Tapos, habang nililigawan ko siya, sabi ko, mahal na mahal kita, sis. Pero meron pala akong iba pang kinakausap on the side, mami. See? Hindi ganun dapat. Kasi, hindi ganun dapat. Example lang po yun, mga kapatid. Mami, safe ako ha. Example lang po kasi, yun. Sin is never satisfied. Kung meron kang dinidesire, sabi mo, mahal mo tong bagay na to, pero yung kalaban, pag may dinagdag na dyan na temptation and distraction, kakagat ka na eh. Because sin is never satisfied, mga kapatid. Katulad sa life of Achan, may ari-arian na siya, pero nagnakaw pa rin siya, ninais niya pa rin yung mga magagandang damit dun sa city of Jericho, yung silver and gold, ninais niya pa rin. Sin is never satisfied. Point number 2. This is our last point. Do not steal from God. Lesson from the life of Achan. Do not steal from God. Bakit? But do not steal from God. Verse 21 in chapter 7 says, ito na yung umamin si Achan. When I saw, nakita niya sa kanyang mata, when I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels.
I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath. Point number 2, do not steal from God. Do not steal from God. Hello, do not steal from God. And I'm not talking about money or tithes and offering. This is not about material things. Lesson from the life of Achan, do not steal from God. I'm not talking about money. I'm not talking about tithes. I'm not talking about offering. I'm not talking about clothes or material things in this world. Do not steal from God. Ano ba ang pagmamayari ng Panginoon? If we go back to the previous preachings in the afternoon service, naalala niyo yung example sa pawn shop at yung example sa parang foster home? So balikan natin yung example na yun. No? So for example, ito po, pawn shop. Itong kalahati na to, pawn shop. Itong kalahati na to, foster home. Dumating si Jesus. Dumating ang Panginoong Jesus sa pawn shop. Sabi niya dun sa may-ari ng pawn shop, gusto ko to, ito, akin to, akin lahat ng nandito. Jesus Christ redeemed everything, every one of that pawn shop. Niredeem niya ang lahat ng tao. Dumating si Jesus Christ sa foster home. Gusto ko i-adapt to, lahat ng tao dito, i-adapt ko. Inadapt lahat sa kingdom ng Panginoon. Lahat tayo, inadapt at niredeem ng Panginoon. We are children of God, awakened COGs, redeemed, adopted to the family of God, to the kingdom of heaven. That means God claimed us. Hello? Do not steal from God. I'm not talking about money. I'm talking about ourselves. I'm talking about ourselves. Yung puso na nandito, puso't kaluluwa, it was redeemed and adopted by God. So, kung yung puso natin, yung flesh natin, ninanako natin sa Panginoon, mas pinipili nating isatisfy ang ating mga sarili kesa gamitin ang ating mga sarili para bigyan ng papurit pagsamba ang Panginoon, we are stealing from God. You are stealing from God. Amen? It's not about money or tithes. That's the danger of covetousness. 1 Timothy chapter 6 verse 10, NLT version, it says, very familiar sa atin to. For the love of money is the root of all kinds of evil. But let's take the second part, no? And some people, craving money, sa ibang salin, sa King James Version, coveted after money, Sa King James Version, coveted after money, have wandered from the true faith. So yung mga may covetousness sa kanilang puso, hindi lang natin pinag-uusapan pera dito Pinag-uusapan natin dito yung puso natin na sinurrender natin sa Panginoon, na pagmamay-ari niya na. So, have wandered from the true faith, nawala sa totoong pananampalataya dahil sa covetousness sa puso. And pierced themselves with many sorrows. Yan yung sinasabi natin lagi, na pastor, ang daming problema sa buhay. Pierced themselves with many sorrows. Siguro kaya natin lang naiisip na nangingibabaw yung problem kasi minamagnify natin yung fear. Kung i-magnify natin yung faith natin, thank you Pastora MJ, na mas na-magnify si God. God is greater than our problems. Amen? God is greater than our problems. Amen? All glory to God. So if we have covetousness in our hearts, idolatry, let's talk about the elephant in the room, no? Yung greatest idol sa mundong ito, hindi ko nakikitang mga pera or material things talaga eh. The greatest idol is ourselves, is our hearts. Kasi kung ang inuuna lang natin yung sariling gusto natin para masatisfy kung anumang gusto natin sa buhay, kesa inuuna natin yon kesa kay God, hindi ko sinasabing masama yon. It's good to prosper in this world para magkaroon tayo ng tools for the kingdom of God.
Pero kung ina-idolize natin yung things na yun or ang ating sarili, instead of God, putting God first, seek ye first the kingdom of God and all these things, and but seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So kung uunahin natin ang Panginoon at ang kanyang righteousness, everything will follow. So that's why covetousness is very dangerous because sin is never satisfied. Colossians chapter 3 verse 5. So, put to death the sinful earthly things lurking within you. Yung mga pumapalibot sa atin. Patayin na natin yung mga kasalanan na yan na hindi natin masurrender sa Lord. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Sa ibang translations, covetousness yan. Worshiping the things of this world. That's the danger. Kasi, pag meron tayong tinatagong covetousness sa ating mga puso, attachment dito sa mundo, yun yung potential na pag nakawan natin ang Panginoon. Not about money, pero yung pagmamahal na nasa puso natin. Yung puso natin na gusto ng Panginoon na buong buo. God doesn't want 99% or 99.9%. God wants 100% of your heart. God wants 100% of your heart, mga kapatid. Ang lala, no? Ang lala sa Old Testament. Balik tayo sa story saglit. We're almost done, pero wag po muna pumunta worship team. Balik tayo sa story, no? Isa lang yung tatay lang nagkasala, pinatay lahat, pati mga anak. Grabe sa Old Testament, no? May pruning na nangyayari. Old Testament pa lang may pruning na nangyayari. Dahil dun sa sin ni Achan, na nagdala ng destruction dun sa Israelites, tinanggal siya ng Panginoon. Inaalis talaga ng Panginoon. Inaalis niya ng Panginoon yung hindi maganda sa kanyang tupahan. God, Old Testament pa lang may pruning na nangyayari. Lala, no? Pinapatay talaga. Buti na lang, nasa New Testament na tayo, no? Sige, maging pilosopo tayo. Nasa New Testament na tayo. We are saved by grace. We are saved by grace. Hindi exception ang grace ng Panginoon sa pagkakatali natin sa kasalanan. Let's repeat that again. Hindi exception ang grace ng Panginoon sa pagkakatali natin sa kasalanan. May sepanks tayo? Alam niyo yung sepanks? Separational anxiety. May sepanks kayo sa kasalanan? Pag lumalayo kayo sa kasalanan, namimiss niyo yung kasalanan? No, amen. May sepangs kayo. Kung magkakaroon man tayo ng sepangs, separational anxiety, wag sa kasalanan, dapat sa Lord. Yung tipong pag lumalayo tayo, tama brother, praise God. Pag lumalayo tayo sa Lord, na napifeel na natin yung separational anxiety, draw near to God and He will draw near to you. Amen? So, hindi exception ang grace ng Panginoon. Hindi dahil saved na tayo, gagawin na natin kung ano yung mga gusto o dinidesire ng flesh natin. I'll say that again. Hindi porket saved by grace na tayo, gagawin na natin yung mga dinidesire ng flesh natin. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sabi ni Brother Merbs, nagpakamatay para sa'yo. Tapos mas pinipili nating masipanks sa kasalanan kaysa masipanks sa Panginoon. If our right eye or hand causes us to sin, cut it off and throw it away. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 29 to 30. Pag nagkakasala daw ang ating kanang mata o kanang kamay, putulin natin at itapon natin. Hindi ibig sabihin nun, yung totoong, hindi literal. Kasi nga si Jesus Christ, nagpapagaling siya nung time na yon, di ba? Ba't sinabi ni Jesus Christ yon na kung nagkakasala kayo dahil sa inyong kanan na mata at kamay, putulin nyo at itapon nyo? Bakit? Ba't sinasabi ni Jesus Christ yon? To get the attention of His listeners. Hello? May tenga po tayo. Amen. So, kung sino mga may pandinig, dapat makinig.
Kinukuha ni Jesus Christ yung attention ng kanyang mga nakikinig sa kanya, kinukuha niya yon na pag nagkakasala kayo dahil dyan, putulin nyo at itapon nyo. Hindi literal, pero Jesus is emphasizing the seriousness of sin. Jesus Christ is emphasizing na ang sin ay deadly serious ang sin. Like how God threatened the Israelites, balik tayo sa story. Like how God threatened the Israelites about the destruction because of one's sin, consequences can be avoided by destroying among the church kung anong devoted sa destruction. So, we're entering the promised land. We're entering one of our promised land, the stepping stone of our physical promised land. Isipin niyo mga kapatid, yung mga Israelites, dumaan lang sila sa river, no? Jordan River. Tayo, tatawid lang tayo sa 50th Avenue, nandun na tayo. 51 tsaka 50th Avenue, nandun na tayo sa bagong church. Wala nang kailangan pababaing baha. We're gonna enter a promised land. Pero kung merong isa sa atin, this needs to be said, kung merong isa sa atin, hindi ko alam, kung wala akong pinapatamaan, tinuturuan ako ng Lord na lahat ng aking iniisip, lahat ng aking kasalanan sa puso ay i-let go sa Kanya, i-surrender sa Lord. Hindi ko alam kung sino ang kailangan makarinig nito, but every one of us will enter the promised land, the new church. And kung tayo ay merong cherished sin sa ating mga puso na hindi natin ma-let go, we are idolizing that sin in our hearts na hindi natin ma-surrender sa Lord, that can lead to the destruction of the whole church. Sorry to say, but that's the word of God. One man's unfaithfulness can bring destruction to the whole church. Kaya this morning, let's let go of our cherished sin. No? Psalms chapter 66 verse 18. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened to me. Kung hindi mo ma-let go yan, hindi talaga makikinig ang Diyos sa'yo, hindi mo makukuha lahat ng pagpapalang gusto niyang ibuhos sa iyo at sa pamilya mo, kapatid. Proverbs chapter 28 verse 13. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Kung sino pa kung tinatago mo pa talaga yung kasalanan mo, dinideny mo pa sa Lord, Lord, maliit lang naman to. Lord, hindi naman to kasalanan, di ba? Pag yung hindi mo ma-admit sa Lord, yung kasalanan na yon, you will not prosper. Hindi ko sinasabi yun, sinabi ng Bible. Amen? So kung meron tayong mga tinatagong kasalanan sa ating puso na dinideny natin sa Lord, nagtataka tayo, bakit yung spiritual life ko hindi lumalago? Ba't yung family ko, yung spiritual life ng family ko hindi lumalago? Ba't puro problema sa bahay namin? Baka kasi may tinatago ang bawat isa o may tinatago tayong kasalanan na hindi natin ma-let go. No? God doesn't want our faith to be stagnant or passive after entering the promise. He wants us to keep His commands. Kasi pagdating natin sa promised land natin, meron pang mga pag-command na ibibigay ang Lord. Greater commands, mga kapatid, di ko kayo tinatakot, pero totoo yan. Kung pinagpala tayo sa mas malaking building, pinagpala din tayo sa malaking responsibilidad for the glory of God. Laging sinasabi ni Pastor Joel, ang pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Di nyo ba napansin? Yung church natin lalaki. Ibig sabihin na pagkatiwalaan tayo dito sa maliit na bagay, so mas mapagkakatiwalaan tayo sa mas malaking bagay. Pero, this is a warning na pag tayo dumating dun sa promise na malaking bagay, let's let go of everything because it might, most likely it will bring destruction, not just to the church. Sige, wag na natin pag-usapan yung church, yung ating mga personal na buhay na lang. Yung cherish sin sa ating mga puso, siguro lahat tayo dito may pamilyang minamahal. Pag tayo mismo, may tinatago tayo, it will bring destruction sa ating pamilya. Amen? So dapat let go, kapatid. Let go of everything. Let God. Let go and let God. Pwede ko na po bang anyayaan ng worship team?
Praise God, no? As we close this sermon po this morning, I pray in the mighty name of Jesus na inilagay natin sa tulong ng Panginoon yung napakinggan natin, yung salita niya sa matabang puso, sa matabang parte ng ating puso, upang pag dumadating yung kasalanan, excuse me Lord, pag dumadating yung kasalanan or yung challenges sa ating buhay, nare-remind tayo ng Holy Spirit. Nare-remind tayo ng Holy Spirit. Amen. So as the worship team starts playing, no, can I invite everyone to stand? And as we close the lights po, no, everybody stand and let's pray to God. This